Joven, pwede bang pagsabihan mo yung tatay mo? Aba tila ba nakalimutan niyang nakikitira lang siya? Hindi porket hindi ako umiimik ha, ganyan na ang ginagawa niya. Wala ba siyang planong magbago? Kung gusto niya ng miserableng buhay, pwes, umalis siya. Hindi ko pinangarap makisama sa isang taong lasinggero. Ang galit na sambit ni Loida sa asawa niyang si Joven. Ano ba yan? Loida, dakdak ka ng dakdak, ang aga-aga naman eh. Bakit? Anong ginawa ni tatay? Nagsisibak lang siya ng kahoy. Nung nakita ko siya, alam mo, kailangan mo lang intindihin ang sitwasyon. Dahil, alam mo naman na wala na si inay. Patay na siya. Pangunawang kailangan niya. Hindi yung ganyan. Palagi ka ng galit. Buti sana kung masabi mo sa kanya ang mga maling ginagawa niya. Hindi naman. Sa akin mo naman sinasabi ang mga yan. Paano niya malalaman na ayaw mo pala sa ugali niya? Halika nga rito. Huminga ka muna ng malalim. Relax ka muna. Ang init ng ulo mo eh. Ang sagot naman ni Joven na pilit na pinapakalma ang asawa nitong galit na galit. Kumalma? Paano ba ako kakalma, Joven? Kung ganyan ang ugali ng tatay mo? At pwede ba? Huwag mong gawing alibay ang pagkamatay ng nanay mo. Dahil alam naman natin na kaya siya namatay ay dahil sa asawa niya. Mula noon hanggang ngayon, walang pinagbago. Kaya walang nagtataga sa kanya eh. Lalo na sa mga anak niya. Ikaw lang yung namumukod tanging uto-uto. Ewan ko ba kasi sa'yo? Kung ama ko lang yan, matagal ko nang pinalayas. Ang bulyaw ni Loida. Sus, grabe ka namang magsalita, Loida. Alam mo naman na hindi ako kasing sama ng mga kapatid ko. Hindi ako uto-uto. Anong magagawa ko kung mabait akong anak? Hindi ko kayang palayasin ang tatay ko. Hindi tayo magkapareho ng ugali. Pasensya ka na, Loida. Hayaan mo, makakarating sa kanya lahat ng mga sinabi mo. Joven, hindi mo na kailangang sabihin yan sa akin. Narinig ko lahat. Sorry anak, nang dahil sa akin, nag-away na kayong mag-asawa. Loida, hindi kita masisisi kung ganyan ang tingin mo sa akin. At yan, yung nakikita mong ginagawa ko. Uuwi na lang ako sa bahay. Ang wika ni Mang Tonyo na ama ni Joven. Nagkatinginan ang mag-asawa at pareho silang nagulat dahil hindi nila namamalayan ang paglapit ng ama ni Joven. Tay, nandyan ka pala. Paano ba naman kasi? Hindi ko alam kung hanggang kailan kayo ganyan, Tay. Salamat naman at narinig mo lahat yung mga sinabi ko. Pagod na kasi akong intindihin ang ugali mo eh. Namatay ang asawa mo nang dahil sa ginagawa mong yan. Hindi ka pa ba napapagod? Wala ka bang planong magbago? Hindi nyo man lang ba may isip ang kinabukasan ninyo? Ayaw nyo bang maging masaya naman ang mga anak ninyo pag makita nilang nagbago na kayo? Hindi na kailangan na umalis pa kayo. Dahil baka mamaya, ano na naman ang maisip ninyong gawin kapag mag-isa lang kayo doon. Cargo de konsensya ko pa. Dito muna kayo tumira. At bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Para wala naman kayong masabi. Ayaw kong magalit ang asawa ko. Sige na, maiwan ko muna kayo. Ang seryosong turan ni Loida
sa kanyang biyenan. Bakas sa mukha ni Mang Tonyo ang saya dahil sa mga sinabi ni Loida. Kaya agad niyang niyakap ang manugang nito. Loida, maraming salamat anak. Hayaan mo, pipilitin kong magbago para sa iyo. Ang turan ni Mang Tonyo. Hindi na nakaiwas pa sa yapos ng biyanan ang manugang. Sa higpit ng yakap ni Mang Tonyo, magkadikit ang katawan nilang dalawa. At dito naramdaman ni Loida ang maskuladong dibdib ng biyanan. At higit sa lahat, ang pagkalalaki nito. Kinabahan si Loida, kaya hindi niya namamalayan na tinulak ang biyanan. Tay, anong ginagawa mo? Kailangan pa bang yakapin mo ko? Napakadrama mo naman eh. Para kayong bata. Hoy, Joven, pagsabihan mo nga tong tatay mo. Sige na, maiwan ko muna kayo. Ang wika ni Loida. Ang sungit mo naman, Loida. Yung asal mo naman. Parang may sakit na nakakahawa ang tatay ko. Makatulak ka naman sa kanya, wagas eh. Nakakalimutan mong nandito ako. Ayos-ayusin mo ang pakikitungo mo sa ama ko ah. Ito ang ilagay mo sa kokote mo, Loida. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako ngayon dito. Sige na, umalis ka na bago pa ako magbitiw ng mga salitang hindi mo gusto. Wow ha? At ako pa ngayon ang lumalabas na masama. Kung gusto mong maayos ang pagkikitungo ko sa ama mo, pues sabihin mo sa kanyang ayusin din niya ang mga maling ginagawa niya. Nung nasabi ni Loida ang mga yan, umalis na siya ng bahay. Pumunta siya sa mga kaibigan niya. Hoy, Loida, bruhang to, anong oras na? Kanina ka pa namin hinihintay. Anong nangyari sa'yo? Huwag mong sabihin na nag-away na naman kayo ng asawa mo nang dahil sabihan mong pabigat sa buhay mo. Ang sambit ng isa sa mga kasama ni Loida na si Trina. Hay nako Trina, tama ka. At hindi lang basta away ang nangyari. Dahil alam mo ba, narinig ng biyanan ko ang mga sinasabi ko laban sa kanya. Buti nga yun, para alam niyang hindi siya welcome sa bahay namin. Ewan ko nga ba dun sa asawa ko? Parang ewan eh. Bahala sila. Basta ako, masaya na ako dahil nailabas ko na ang sama ng loob ko. Kung ano yung nasa loob ko, nailabas ko na. Ang sagot ni Loida. Ano? Naku naman. Araw-araw na lang. Talaga eh, no? Pero, Loida, alam mo, kung magkasundo lang sana kayo ng binan mo, siguradong happy family kayo. At tiyak na hindi lang basta happy. Siguradong happy na nga, yummy pa. Ang saad ni Trina. Hoy, bruha, anong sinasabi mo dyan? Anong yummy-yummy ka dyan? Ano yun? Pagkain na pwedeng papakin? Ikaw, Trina, para kang baliw dyan. Yan na ba ang epekto ng walang asawa? Ang wika ni Loida. Loida naman eh, malabo na ba yung mga mata mo? O baka naman nagkukunwari lang? Hindi mo ba nakikita ang biyanan mo? Hindi mo man lang ba kayang ikumpara ang asawa mo sa ama niya? Kung tutuusin nga eh, parang yung biyanan mo na ang asawa mo. Macho at gwapo si biyanan mo. Kahit may bisyo siya, maalaga sa katawan yun. Samantalang yung mister mo, hayun, ang layo sa ama niya. Kung bakit naman kasi, ganun yung asawa mo. Hindi man lang niya maiwasan ang mga bisyo niya. Hindi lang yan, dugyutin pa siya. Buti kung nasisikmura mo pa siyang tumabi sa kama, eh halos
Hindi na yata naliligo yun, ang sambit ni Trina. Biglang natahimik si Loida. Hindi man lang ito nakapagsalita para depensahan sana yung asawa niya dahil totoo ang mga sinabi niya. Parehong lango sa mga bisyo ang asawa at biyanan niya. Ang malaking pinagkaiba nila, itong biyanan niya malinis sa katawan. Samantalang yung asawa niya, hindi man lang niya magawang maligo bago matulog sa gabi. Napaisip si Loida at naiilang na may halong pilya ang nasa isip niya. Nung sinabi ni Trina na parang ang biyanan na niya ang mister niya. Pilit na iniwasan ni Loida ang topic sa biyanan niya dahil tila ba natukso siya sa sinabi ng kaibigan nito. Paano ba naman kasi? Totoong magkasama sila sa kwarto ng asawa niya, pero wala nang namamagitan sa kanilang dalawa. Nung time na yon, hindi na nagtagal pa si Loida. Nagtataka ang mga ito kung bakit gustong-gusto na niyang umuwi. Nag-alibay naman si Loida. Sinabi na lang niyang masama ang pakiramdam niya. Pero ang totoo niyan, puson ang masakit sa kanya dahil ang biyanan na lang niya ang nasa isip nito. Oh, Loida, himala yata ah. Maaga ka. Ang bungad ni Joven. Nagkataon na day off niya at kasalukuyang nagbibihis. Masama ang pakiramdam ko. Oh, pati naman ikaw. Bakit nandito ka pa? 'Di ba? May session na naman kayo ng mga tropa mo? Ang sagot ni Loida. Oo, meron nga. Heto na nga oh. Paalis na nga eh. Sige, maiwan na kita. Si tatay pala, nasa sala siya. Tulog. Dali-dali na ngang umalis si Joven. At si Lloyd na naman, pumunta sa sala. Tumabi sa biyanan niyang mahimbing ang tulog. Doon ang ginawang kwarto ng biyanan niya. Dahil iisa ang kwarto ng bahay nila. Humiga naman ito ng patalikod sa kanyang biyanan. Magkahalong pabango at amoy alak ang naamoy niya, na siyang mas lalong humikayat sa kanyang pagkatao. Kinuha niya ang cellphone at abala ito. Pagkalipas ng ilang saglit, hindi man lang niya namamalayan na may nakatutok na pala sa kanyang likuran. Matigas ito. At huli na nung agad nang pumasok. Nakaduster lang si Lloyd na noon at walang kahirap-hirap ang biyanan niya. Kampante kasi siyang hindi na bumayo dahil lasing naman siya. Pero nagkakamali ito dahil nangyari ang hindi niya inaasahan. Tay, anong ginagawa mo? Ang tanong nito. Bakit? Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, tanggalin ko na. Ang sagot naman ng kanyang biyanan. Hindi naman sa ayaw, pero hindi na ito nakapagsalita pa dahil sa kakaibang nararamdaman niya. Natameme si Loida nung natapos na. Yung maldita niyang pag-uugali biglang nagbago. Nasihan naman si Mang Tonyo dahil sa nakikita niyang pagbabago ng manugang niya. Ang pagkakasalang naumpisahan ng dalawa, tinuloy-tuloy nila ito. Hanggang sa isang araw, sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa, biglang dumating si Joven. Tay, Loida, anong ginagawa niyo? Kailan pa to? Bakit niyo nagawa to? Ang sigaw nito. Galit na galit si Joven sa kanyang nakita. At dahil sa sobrang galit, inatake sa puso. Nung araw ding iyon, namatay si Joven. Magsisi man ang dalawa,
huli ng lahat. Tay, ngayong wala na po si Joven, anong plano mo? Ang tanong ni Loida sa kanyang binan. Loida, sa pagkawala ng aking anak, wala nang dahilan para manatili pa ako. Ayokong bigyan ng dahilan yung mga tao para magduda sa atin. Tayo lang ang nakakalam sa tunay na nangyari sa asawa mo. Ayaw ko nang dagdagan pa ang pagkakasarang nagawa natin. Mahirap man sa akin na iwan ka. Wala akong magagawa. Nagyakapan ang magbiyanan. At bago umalis si Mang Tonyo, muling may namagitan sa kanilang dalawa. Tila ba hindi naman makaiwas si Loida sa kanyang biyanan. Dahil nag-e-enjoy naman siya. Kaya si Mang Tonyo na lang ang nag-adjust. Umalis na nga siya at naiwan si Loida sa bahay nilang luhaan at labis ang kanyang pagsisisi. Sa ngayon, tuluyan nang nagbago si Mang Tonyo. May asawa na rin siya. Samantalang si Loida naman, nagipag-asawa na rin sa pangalawang pagkakataon para maiwasan na niya ang kanyang binan. Dahil kung hindi siya makikipag-asawa, tiyak na magiging kabit ito ng kanyang binan. Pareho ng masaya ang dating magbinan na dating nagkatikiman. At dito na po nagtatapos ang kwento.